Hindi pa nga fantastic ang pangalan niya nung araw eh. CDO Tocino pa lang, favorite ko na yan eh. Ako si Tito Jerome ninyo, ako yung eldest son nung nagsimula nitong CDO. Corazon Dairo Ong, sa kanya ipinangalan ng CDO. At ang father ko na si Jose Ong, sila nag-umpisa itong company noong 1975. CDO Food Sphere started as a family business founded by your mother. Correct. Ano niyo po tinutuloy ang legacy niyo bilang CEO? Tinutuloy namin yung legacy nila dun sa patuloy na pag-share ng vision nila at saka yung aral na mga natutunan namin sa kanila, sinishare namin dun sa mga tao. We try our best para pakinggan at unawain yung mga stakeholders para mas magkaintindihan kung ano mga needs ng company or how they can help us serve our customers better. Pag naiintindihan nila yon, tinutulungan nila tayo. Pagka nag-grow yung negosyo, they grow with us also. Ano po yung greatest lesson na natutunan nyo from your mother na ina-apply nyo ngayon as CEO? Yung grit tsaka yung determination. Maraming taong mahusay, pero kung hindi sila determined, tatalunin sila nung mga taong hindi kasing husay nila. Narinig nyo na ba yung mga ibang successful personalities? Hindi lahat sa kanila ay nakapagtapos nga. Even those, they will never tell you, you don't have to finish school. They will also tell you na mas malaki chances mo to succeed kung naghanda kang mabuti. If you did your best in school, idagdag mo ngayon yan doon sa grit tsaka sa determination. You will be successful in life whatever you choose to do. In the end, money o yung title, resulta na lang yon nung efforts mo. May personal favorite product po ba kayo sa kumpanya po, sa CDO po? Tsaka bakit ito po yung favorite niyo po? Yung favorite ng marami, yung CDO Fantastic Tocino din. Kasi yun ang unang produkto natin. Hindi pa nga fantastic ang pangalan niya nung araw eh. CDO Tocino pa lang, favorite ko na yan eh. Mahirap po ba yung food processing business? And ano po yung biggest challenges sa industry niyo po? Wala namang negosyong madali, pero dito sa food processing o food manufacturing, ang mga usual challenge dyan, materyales, yung pag-angkat, yung pagbili ng mga materyales, yung pag-maintain ng product quality, yung pagkakaroon ng mga employees who share your vision. Nakakaramdam po ba kayo ng pressure kapag meron po mga new competitor tapos nagtayo po sila ng food business tapos pumatok po yung business na tinayo po nila? Una, pag may mga new players, we always welcome that. Nung mas bata ako, iba yung perspective ko pag ganun eh, another competitor. Na-realize ko, yung consumers marami. Lumalaki yung population, pag gumaganda ang economy, nag-improve ang purchasing power. I learned to be more welcoming pagka may mga new players in the market. At the same time, we always encourage the organization to compete the best way that we can. Kailangan nag-improve din tayo. As much as possible, if we can be one step ahead of competition, kailangan gawin natin. We always strive for excellence. Continuous challenge yan kasi ang trend sa market, pabago-bago. At saka ang player sa market, iba-iba yan. Merong mga player makipag-compete, tapos meron ding hindi. Not everyone is kind. When we meet people or competitors like that, it should teach us to be better. So with that, magkaiba man ang pananaw, yung parents niyo at saka kayo, always listen to what your parents have to say. Yes, it is a changing world. Years from now, it will be your time. But you will be a cut above the rest pag i-combine nyo yung advice ng matatanda at saka yung nalalaman niyo. Because not everyone is given that advice. That is such a powerful combination. Tandaan niyo yan.